Mga ateng dude, may bigat na dala ka ngayon, pero hindi na po ito magtatagal. Hello po mga ateng dude, welcome back sa channel. Mga ateng dude, ang reading na ito ay para po sa mga Cancer or Cancerian, Cancer, Scorpio at Pisces. Ulitin ko po, para sa mga Cancer, Scorpio at Pisces. May energy po ninyo. Okay? May 2026 para sa mga Cancer, Scorpio, Pisces. May heaviness, pressure, at emotional burden na nararamdaman mo ngayon. Pero may divine turning point na paparating na magbabago ng direction ng buhay mo. Cancer, Scorpio, at Pisces. Para po sa lahat ng zodiac sign na nandito, kahit hindi po kayo Cancer, Scorpio, or Pisces, kunin nyo lang po kung ano yung nagre-resonate at iwan nyo po yung hindi para sa inyo. Mga ateng dude, pwede po ba akong maglambing sa inyo ng konti? Pakisili po yung description at pin comment para sa mga updates, support options, membership, affiliate links, at private readings. Maraming salamat po. Alright, so mga ateng dude, simulan na po natin. Ito po ang inyong 10 of Wands card. 10 of Wands card, ito po yung core energy, bigat, responsibilities, at mental overload. Parang ang dami mong dinadala ngayon. Pwedeng matagal na rin po ninyong dinadala. Alright? Pwedeng matagal na rin po ninyong dinadala. Pwede po itong work, family, emotional stress, or expectations ng mga tao na sa paligid po ninyo, ng ibang tao. Okay? Scorpio, Cancer, Pisces energy po ito, yung tipong ikaw lagi inaasahan, ikaw lagi ang sumasalo, kahit nagpapahinga ka physically, mentally, hindi ka pa rin totally at ease. Parang kahit humihinga ka, may iniisip ka pa rin. Makaka-resonate po or makaka-connect kayo sa energy ng card na ito kung feeling mo, ikaw lang ang lumalaban sa buhay mo ngayon. Pero tandaan mo, ateng dude, hindi ito forever cycle mo. May ending ang bigat na ito. At dito naman po tayo sa Lord, God, or Masculine Energy card. Ito yung Divine Support card. May higher force na gumagala sa background ng buhay mo. Kahit pakiramdam mo mag-isa ka, hindi ka talaga nag-iisa, ateng dude. Pwedeng may tao na lalapit para tumulong sa'yo, may opportunity na bigla ang mag-open para sa'yo, or may unseen protection sa situation mo. May mga bagay na inaayos na para sa'yo ang Divine Universe. Si Father God, ang higher power, kung ano man po yung tawag po ninyo, mga ateng dude, kahit hindi mo pa nakikita, okay? May mga bagay na inaayos na para sa'yo kahit hindi mo pa nakikita. Makaka-relate ka o makaka-resonate ka sa energy ng card na to kung minsan feeling mo walang sumusuporta sa'yo. At dito na tayo sa Judgment card. Judgment card, ito po yung awakening moment. Magkakaroon ka ng realization na parang ganito mga ateng dude na hindi na pwedeng ganito. Parang may isip mo to or parang masasabi mo sa sarili mo na hindi na pwedeng ganito. Ayan, realization yan mga ateng dude. Magkakaroon ka ng awakening moment or realization. Masasabing sa sarili po ninyo na hindi na pwedeng ganito. Kailangan ko na magbago. Kailangan ko nang bitawan ito. Judgment is karmic awakening. Plus, life decision energy din po yan. So, pwede po itong ending ng cycle, big realization, plus, life decision energy din po ito. Pwedeng ending ng cycle, big realization, emotional truth na hindi mo na maiiwasan talaga. Minsan po, hindi siya comfortable kasi kailangan kanyang gisingin. Hindi lahat ng nakasanayan mo ay para sa future mo. Makaka-relate ka or makaka-resonate ka sa energy ng card na to kung matagal ka nang stuck sa parehong sitwasyon. Ito po ang 5 of Wands. Ito po yung energy ng conflict, struggle, at internal or external tension. Hindi po magiging smooth agad ang pagbabago. May konting laban muna. Pwedeng nararamdaman mo ito ngayon. May competition sa paligid mo. May mga taong hindi aligned sa growth mo.
O ikaw mismo ito, may inner conflict ka kung ano ba talaga ang pipiliin mo. Hindi po ito necessarily negative, pero ito po yung phase na sinusubok ka. Kaya mo po bang panindigan ang decision mo? Minsan po, ang Five of Wands, hindi lang po ito tungkol sa ibang tao, kundi ikaw mismo ang kalaban mo. Yung doubt, fear, at hesitation mo, yan ang kailangan mong i-overcome. So, makaka-relate ka dito sa energy ng card na to kung gusto mong magbago pero natatakot ka, kung gusto mong umalis sa situation pero nagdadalawang isip ka, o gusto mong piliin ang sarili mo pero may guilt ka. Hindi ka pinipigilan ng Divine Universe, Ateng Dude, pero sinusubukan ka kung ready ka na ba talaga. So, yung ibang layer ng energy ng card na ito, mga Ateng Dude, pwede rin po itong may external noise sa paligid mo. Pwede pong may opinion ng ibang tao, may kontra sa decisions mo, o kaya po may hindi sumusuporta sa path mo o yung kung ano yung gusto nyong gawin. Pero ang mensahe po sa inyo dito, hindi po lahat ng ingay kailangan mong pakinggan. Minsan po ang conflict na ito kailangan para maklear kung sino ang aligned at kung sino ang hindi. At ito pong Five of Wands, growth din po ito through pressure. Parang hino-hone ka para maging stronger. Parang tinetest ka bago ka i-level up. So, mararamdaman mo or makaka-relate ka sa energy ng card na to kung pakiramdam mo ang daming challenge right after mong mag-decide magbago. Mga tengdud, hindi po ibig sabihin mali ang direction po ninyo, ibig po sabihin nag-a-adjust ka pa. So, yung final message po sa inyo ng card na ito, stand your ground. Kahit may confusion, kahit may conflict, kahit may pressure, huwag mong i-abandon ang realization mo dito sa Five of Wands card. Kasi itong struggle phase na to, temporary lang po ito mga tengdud at part siya ng turning point mo. Ito naman po ang soon card po ninyo. Soon. Ito yung timing confirmation. Hindi ito malayo. Hindi ito matagal. May pagbabago na paparating sa'yo very soon. Pwedeng days or weeks na lang po ang hintay. Hindi ka na maghihintay ng sobrang tagal. Pero tandaan niyo po, kapag nag-shift ka na ng mindset at decisions, mas bumibilis ang flow ng energy. Kapag nag-shift o nagbago ka na ng mindset at decisions, mas bumibilis ang flow ng energy. Queen of Cups. Ito naman po ang Queen of Cups card po ninyo. Ito yung emotional healing outcome. After ng heaviness at awakening, mas magiging calm ka emotionally, kalmado. Mas magkakaroon ka ng inner peace, mas mararamdaman mo yung self-care energy. Hindi ka na ganun ka-overwhelmed emotionally. Mas naiintindihan mo na rin sarili mong feelings. Makaka-relate ka or makaka-resonate ka sa energy ng card na to. Kung matagal ka ng emotionally drained, kasi darating yung phase na finally makakahinga ka na ulit ng maayos. Kung pagsasama-samahin po natin ang mga mensahe sa inyo ng mga cards po ninyo, mga tengbid, may bigat ngayon. May divine help naman po sa background. May awakening, judgment moment. Meron naman pong soon na pagbabago. Sa malapit na yan, di na sobrang tagal. At may emotional healing. At ito naman po ang mga lucky numbers or angel numbers po ninyo. 4, 7, 10, at 11. 4, 7, 10, at 11. At mga lucky colors po ninyo, white, blue, silver, at gold. Ito naman po yung mga possible initials po ninyo. Pwedeng initial po ninyo to or taong may connection sa inyo, taong nasa isip mo ngayon. Possible initials ay letter A, M, J, L, at R.
Good news naman po mga Teng Dude, may emotional relief at positive shift or pagbabago. Positibong pagbabago na paparating. Unti-unti mong mararamdaman na gumagaan ang buhay mo after ng heavy phase na ito. Red flags, mga Teng Dude, red flags na kailangan nyo rin pong marinig. Sobrang pag-aako ng responsibilities at hindi paghingi ng tulong. Kapag ikaw lahat, nauubos ka or mauubos ka talaga. Heads up mga Teng Dude, heads up, may divine turning point na magpupush sa'yo para magbago ng direction. Huwag mo itong labanan, Teng Dude. Ito ang magli-lead sa healing at breakthrough mo. Sa kabuuan ng reading po ninyo mga Teng Dude, kahit mabigat ngayon, hindi ito ang ending mo. May divine turning point na gumagalaw para alisin ang bigat na kung ano man po yung bigat na nararamdaman po ninyo or nararanasan at palitan po ito ng clarity at peace. Minsan po, kailangan muna tayong mapagod para makita natin kung ano talaga ang dapat baguhin. Maraming salamat po mga Teng Dudes sa panonood. Thank you po. Ingat po kayo palagi at sana samahan niyo pa rin po ako sa next reading.